Samantala, magtatapos na po bukas, araw ng Sabado, ang Brigada Eskwela 2015 para po sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. At kaugnay po nito ang panawagan din ng ilang mga guro na ipagpatuloy po ang bayanihan at kalinisan sa mga paaralan para na rin sa mga estudyante. Ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Julius Disamuron, mag-uulat mula sa Rondon High School live. Kirby, anumang oras ngayon ay magsisimula na ang programa dito sa Rondon High School sa Quezon City bilang bahagi po ng formal na pagtatapos ng Brigada Eskwela 2015 na siyang paghahanda po ng pamahalaan para sa darating na pasukan uno ng buwan ng Hunyo. Ating nasubaybayan ang isang linggong Brigada Eskwela kung saan nagpakita ng tulungan ang mga magulang, estudyante, General PTA, ilang kagawaran ng pamahalaan, kasama na ang local government units at non-government organizations para malinis at maayos ang bawat paaralan. Kaugnay ito ng tayo na para sa kalinisan, kaligtasan at kahandaan ng ating mga paaralan na siyang tema po ng Brigada Eskwela 2015. Dahil dito ay nagpapasalamat ang punong guro nito sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Narito po ang panayam natin kay Dr. Loncelot Lagiwan, Principal 4 ng Ernesto Rondon High School. This is a highly spirited activity because of the efforts without any token coming from the school to give back as anything or give or donation of payment for them. Pati po mga estudyante rin involved, pati yung mga incoming grade 7 involved. Nakita namin yung kanilang eagerness, lalo na yung grade 7. Dahil, siyempre, pag grade 7 ka, incoming, nandun yung sinasabi nating excitement. The other years find it very enjoying, they fun. Kasi integrate namin yung there should be fun so that everyone enjoy. In the first day, meron kaming caravan. Mga guro ng Ernesto Rondon High School, handang-handa na sila para sa pagpasok ng school year 2015-2016 sa June 1. Bukod sa pagpapanatiling malinis ang kapaligiran at silid-aralan, pati na din ang pagkukumpuni ng sirang upuan, ay kasama sa kanilang paghahanda ang pagpapatayo ng 4-story school building na may 12 classroom at multipurpose hall para ma-accommodate ang mga estudyante lalo na po sa pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Trainings ang kanilang mga guro para sa implementasyon ng K-12. Suportado din ang nasabing programa ng komunidad dito. Ito po magkasamang pahayag ng ilang guro at principal ng Rondon High School. Siyempre, ang pinakalayunin ng Brigada Eskwela ay para yung mga estudyante pagdating nila ng June ay hindi na yung di katulad kasi dati na pagpasok ng bata maglilinis muna mag-aayos. Ngayon pagpasok na ng first day ng June, talagang nasa classroom na lang talaga at wala nang gagawin kundi magturo na lang yung teacher at yung mga bata ay gaganahan na makinig sa teacher kasi nga malinis na yung kapaligiran. Ano po? The community is very supportive, especially the city government. That building, first story 12 classroom is really intended for the K-12. Ang aming mga teachers are all NC2 level they are prepared to teach for the senior high school. Yan ay grade 11. Ang problema naman sa grade 12, meron na mga plans ang ating bagong superintendent, si Dr. Go, na plan A, plan B, plan C. Kung hindi namin makuha yung Canlobo market na yan, we have the bagong Pag-asa Elementary School. May mga space doon na pwede magpatayo ng building for another classrooms for the senior. Siniguro din ni Dr. Lawigan na walang patid ang paggawa nila ng paraan upang masigurong sapat ang bilang ng upuan at libro para sa inaasahang papasok na 4,000 estudyante sa
Uno. Samantala, tatalima naman ang ilang mag-aaral na nakausap ng PTV News sa kautusan ng kanilang paaralan na huwag magkalat at panatilihin ang kalinisan. Bilang tugon dito ay magtatalaga ang Rondon High School ng mga gwardiya na titiyak sa kaayusan at seguridad ng paaralan. Muli, narito po ang pahayag ng kanilang punong guro. We can assure you that our school is ready to accommodate, to accept you for the June 1 opening. We have just met our executive meeting with our superintendent, Dr. Helen Risco, that we will give you the best security and protection. And she has given us all the directives in order to give you the opening, which is, I know that the grade 7 are excited to attend, and also for the grade 7, grade 8, and grade 10 during the opening of classes. So, Kirby, dito sa aking likuran ay anumang oras ay inaasahan na ng programa dito po sa nasabing paaralan at sa kabahagi din po ng kanila pong programa ang pagbibigay ng Certificate of Recognition at mga certificates para sa mga kababayan po natin, sa mga kasamahan natin na lumahok po sa Brigada Eskwela 2015 na sinasabi nga po ang punot ang pinakalayunin nga po nito ay bukod po sa pagpapanatiling malinis ang paaralan ay pinapakita din po nito ang bayanihan sa komunidad. At live mula sa Quezon City, sa pangalan ng Unit 4, Jerry Calilero, Lindon Valderrama, Manny Torres, Ramil Bright Lista at Jeng Margarejo, ako po ang inyong lingkod, Julius de Samburon, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Julius.